madali naman. Ang mga topic sa board exam ay ano yan, lahat yan lalabas. Ano describe ko sa'yo noon, kanina, huwag ka pa-preparate na sana po yung lumabas sa board exam. Ay, sana po huwag ka lumabas ang research sa board exam. Hindi mo pwede i-pray yan. Kasi mangyayari yan. Lalabas yan. Lalabas yan. So, alam niyo ba kung ilang percent ang isang item sa board exam? Ilang percent sa score niyo sa board rating? 0.2%. So, 110 equals 0.2%. 0.2. Malaki maliit. Malaki yan. Kahit sa top notchers list, ang nabanan ay 0.2. Di ba nga, top 1, 95. Top 2, 94.8. 0.2 lang ang pagkitan. Top 3, 94.6. Ayun din yan. And 4, isang item lang na masira o mamali, kung ba kakakit ng top? Eh kung top 10 ka na, tapos pinamali ka isa, wala ka listahan. Pinakaunted yung top 11. Pinakaunted yung top 11, wala na sa listahan. Diba? Eh kung halimbawa lumabas sa board exam, 10 items, ilang percent yun? Kung 1 item ay 0.2, ang 10 items ay 2%. At 2% ay pinagkaya pa ng 76 to 74. Malaki, lalo malaki. So what do I mean? You treat all topics with respect. Walang ganun sabihin, alay na to. Gusto nyo yun eh, inaalay na to. Bawal yun, bawal mag-alay. Board exam, hindi ito exam to school. Ito, this is the exam of your life. Ito, quiz lang. So walang iaalay. All subjects, ayaw mo gusto, will have to be treated with respect. Because they will all appear in the board exam. That is crucial. 0.2% is the difference between top 10 and top 11. 0.2% is the difference between top 5 and top 6. And it's the difference between 74.8 and 75. Okay? So, walang round off sa board exam. Kung 74.8, hindi mo pwede round off yan. Okay? Sabi natin na passing 75. Okay? Hindi pwede mag-round off. So, sayang. So, mo na, 0.67. Diba? Ang malulutoy mo? Egg.
Magsimula pa rin sa 0-0. Akala ko gusto niyo yung shortcut. Gusto pa rin ako mag 0-0. Sige. 0-0. Wala ko nga naman, no? Bobo ka. Talaga. Okay. 6. 0-0-4. Tapos, ito na pala yun. Ito na pala yung wala na. Oo nga, sorry. Tapos, 0-0-0-0. Pag sinabi natin 1, 2, 3, 4, kanihan, wala bang naiwan? Pero wala. So, ibig sabihin, we're all clear here. We can now go to the quantitative sample size. Pag sinabi natin quantitative sample size, hindi na po tayo pwede dito. Bawal na. Takot si qualitative computation. Therefore, how do you determine the sample size?